Welcome mga papa. Ito po Singgo at kasama natin si Tristan Ting ng Konichi Mates. Yun, hype naman. May ganun na ngayon yan ng Konichi Mates. Uy, makinig kayo yung Konichi Mates podcast ha. Ano lang yan? Alam ko, 10 episodes lang yan eh. Nakakadalawang episode na kami. So, Ano lang ba 10 yan? episode. Oh, 10 Beta version episode. pa lang ba yan? Oh, 10 episode contract lang sabi ko kay Masahiro. Kasi syempre, pagka nagtuloy-tuloy naman yung Konichi Mate, baka iwanan ko naman tong tatayhood. Oo. Tsaka syempre, inaantay ko pa rin bumalik si Louie sa 30-40. Sabi ni Masahiro kasi, ayaw niya maging panakip-butas. So sabi ko sa kanya, sa 30-40 ka na lang para tuloy-tuloy episode. Hindi, ayoko ng panakip-butas ako. Gusto ko yung talagang podcast na matatawag kong sa akin. Grabe naman yun. Hindi ka naman ganun ka-toxic Tristan. Oo, toxic ni Masahiro, no? Oo, Buti toxic nasabi mo yung toxic na Oo. yan, no? Na mindset na yan. Kasi meron tayong letter sender galing sa Reddit. Galing sa Reddit, akala niyo yun? Oo. May nagpupunta pala sa r/tatayhood podcast. Kung naka-on yung video ninyo, makikita mo yan, nagro-roll yan dito sa ilalim. www.reddit.com/r/tatayhoodpodcast. Sumali kayo dyan. So, anonymous, pwede kayo mag-message, mag-comment, at maghingi ng advice kung ano man. And maraming sumasagot dyan. So, yun. So, ito, basahin ko na ba? Basahin mo na. Ito galing to kay Burger Without Mayo. Ayan napaka-anonymous niyan. Ang pangalan niya si Burger Without Mayo. 17 hours ago at saka baka mamaya kasi yung iba iniisip nag-iimbento tayo na may letter sender. Totoo to. Pumunta lang kayo sa Reddit namin. Yan. reddit.com/r/tatayhoodpodcast. Makikita ninyo yung mga letter sender dyan at sumasagot kami dyan talaga. So, ito. Tsaka kung gusto yung mag-comment dun sa letter sender na to, feel free to comment. Oo, feel free to comment. Ako kaka-comment ko lang eh. Haba nga ng sulat na to eh. Pero ito nga, si Burger Without Mayo, mag-message ka lang sa amin para malaman namin kung sino ka. Hindi naman namin broadcast yan kung sino ka eh. Pero ito, babasahin ko na yung sulat. Ito, tulong po. Ask ko lang kung paano nyo ginagawang matibay ang inyong puso at isipan sa piling ng mga toxic na kapamilya at kaibigan. Ang mindset ko kasi bilang individual ay less gathering, less toxic experience. Ako na mismo ang umiiwas kapag may gathering. Pero syempre, hindi naman palagi. Lately, may reunion kami ng family and friends ko. Ito kadalasan mong maririnig sa kanila. Ang dami mo ng puting buhok. Di ikaw na matalino, tumaba ka. Magkano sweldo mo? Kailan mo ipapagawa ng bahay ang mga magulang mo? Kailan ka mag-aasawa? Sino ang mag-aalaga sa iyo kapag tumanda ka? Siyempre, andyan pa yung mangungutang ng pera sa iyo. Walang katapusang politika, pero utak DDS naman. Ang mga puta, etc. etc. Kung minsan, kaya ko namang hindi maapektuhan eh. Pero kung minsan, grabe ang epekto sa akin ng reunion. 2 to 3 days ako bago maka-function ulit sa buhay ko. Sobrang bigat nila kasama. Tangina talaga nila. Ay, ikaw ba boss? Anong mindset mo sa mga ganitong pangyayari? Turo mo naman sa akin. Anong libro ba ang okay basahin? Desperado na ako eh. Sana talaga pwedeng maging pusong bato, kaso hindi kaya eh. Salamat po. Grabe naman Tristan, talagang nagsulat ka pa dito sa Reddit Hindi ako si Burger Without Mayo eh. Pero ito Ingo, recently kasi na-experience ko yan, di ba? Yung lahat ng comments, taba mo. yung huling uwi mo. Oo, medyo nakakapikon nga talaga siya. Kasi, lalo na kung paulit-ulit. Oo. So, ikaw ba? Paano bang ano mo dyan? Ako kasi, siguro, hindi sa kasi ako yung toxic friend eh.
Ikaw ba So yung toxic friend? oo, kaya wala akong mashi-share dun. Um, pero may mashi-share ako sa ano, may na-experience akong toxic na ka-office mate. Hindi ko na lang sabihin kung saang office. Mm. So, ang nangyayari ay nagkakalat siya ng rumors na palpak yung ginagawa ko. In fairness naman sa kanya, palpak naman yung ginagawa ko. Mm. Pero baka nakakalimutan niya yung ginagawa ko is more on development na hindi talaga magiging perfect 'yan ng isang beses. Mm. Ang Oo, daming tama. ang daming testing niyan. Yun lang naman yung defense ko. Um, Hmm. so yung ano, yung pagkakaroon ng gano'ng klaseng kaopisina na naninira behind your back at hindi lang ako yung ginaganon niya, may mga iba din akong ka-office mate na ginaganon din niya. Parang ano, parang naging aware na lang kami na gano'n siya at hindi na lang namin ako personally, hindi ko na lang siya masyadong iniintindi. Pero to be honest, back of my head, nag-iisip ako ng way to get back dun sa Gusto talk. mong gantihan? Oo, gusto kong gantihan pero sa style ko. Hindi ko kasi style yung ano, magsabi ng at someone's back. Gusto ko andiyan ka, Rekta? Mm. oo, rekta, andiyan ka, ipapahiya kita doon sa boss natin. Ah, tangina. Iyon. Ayoko ng gano'n, hindi ko siya style. Tapos, though nung naalala ko ang ginawa ko sa kanya, so nagkakalat siya, ng rumors. So sa isang meeting, tinawag ko yung pinaka-boss, yung isang boss dun. Hmm. Sabi ko, "Uy, hindi naman siguro itong meeting na 'to, tungkol dun sa ginagawa ko na mali-mali." Ayun. Sabi niya, "Hindi, ano 'to, ibang ano 'yun, ibang ibang topic 'yun, iba yung topic ngayon." So sinabi ko 'yun sa mismong yung dun sa humahawak ng project, Mm. sa harapan ng halos lahat ng ka-team namin, kasama siya. Grabe. So parang gusto ko lang Namamahiya ka pala, Ingo. eh, hindi parang gusto ko lang sabihin is kung meron kang mga toxic friend or toxic na office mate, um, siguro yun yung way yun yung paraan para medyo maging tactful ka kasi ano yun, corporate environment yun, Hindi Mm. ka po puwedeng basta-basta makipag-away. Dapat with class pa rin. Pero eto yung difference lang namin. Yung experience ko is isang tao lang. Isang tao Hmm. lang yung toxic. Yung sa kanya kasi kay Burger Without Mayo, parang madami. Parang Oo, oo. reverse, Kaya parang inisip ko mas mahirap 'to kay Toxic Without Mayo. Ako So, ito sige, go, go. sige ikaw anyways, Sige, go, ipapasa go. ko na sa'yo actually yung Okey. yung Hindi kasi ako, ito recently ko lang natutunan 'tong ganitong technique, yung pabayaan mo lang sila. nagwo-work ba Kumbaga yun? ano 'no? Nagwo-work ba Hindi, yun? parang ang nangyayari, ang nagiging pinaka-mindset ko, hindi ko Hmm. trabahong ayusin yung opinyon nila. Hindi ko rin naman Ah, responsibilidad na i-defend yung sarili ko, sa mga opinyon mm. nila. Ang Oo. trabaho ko lang talaga is ang trabaho ko lang talaga is ano, piliin ko kung saan ko ilalagay yung energy ko. Kumbaga Oo. parang very, cliche na parang you control kung ano yung mararamdaman mo. Madaling sabihin yun, pero siguro it takes practice. So, Oo. parang sa'kin kumbaga ito yung parang nasa mindset ko talaga, let them think what they want, let them judge, let them misunderstand. It's not my job to control it. Ang trabaho ko is mabuhay kung papaano ko gustong mabuhay. Hmm. So, kunyari kapag narinig ko sila sinabi, "Taba mo." Gano'n ba? Sa isip ko lang 'yun, gano'n ba? Hmm. 'Di ko naman kailangang baguhin kung ano yung pananaw nila, kung talagang tingin nila sa'kin mataba ako, 'di mataba ako. 'Di ko Pero naman hindi ka kailangan ba ipaliwanag yung sarili ko na sabihin ko, hindi kasi napakain ako ng marami, kasi ganito, or tinanong niya,
Tulad nito, ang dami mong puting buhok. Kailangan ko bang ipaliwanag sa kanila na hindi kasi ako makapagtina, eh, parang wala, hindi mo mababago yung mga sinasabi ng mga tao na yan, eh. Hindi mo rin kahit anong explain mo din sa kanila or kahit anong pag-defend mo sa sarili mo, yung utak nila at kung ano yung iisipin nila tungkol sa'yo, hindi yun mababago. Kasi Hmm, tayo nga mismo hindi naman natin nakokontrol na nakakaisip oo. tayo ng masama para sa ibang tao, eh. Kasi Pero normal pero yun, eh. pero magiging ano, devil's advocate ako. Ay, sige, sige. Pero hindi ba parang tempting na to put them in their place at para wala ng ano, maging katulad nila na kasi for example, may nagsabi Mm. sa akin sa office na, "Can you use your brain to do XYZ?" Gano'n. Mm, mm. Magre-react ako na, "Okay, but yung sinabi mo is quite offensive na I Mm. would appreciate na you won't do that kasi hindi naman magbe-benefit yung sinabi mo sa ginagawa natin sa work, Again, work Oo. related. So, sa personal life kasi parang ang equivalent niyan ay kunyari sinabihan ka mataba. Siguro dahil tinira ka sa physical, titirahin ko siya sa ano, sa Sa puwet. Ay, sa oo. Sa ifi-physically ko din siya. Meaning mm. sa'yo, gano'n ba? Ikaw naman ang pangit mo. Ayun, parang gano'n. Magiging petty, in short. Oo, Na yun nga, eh, parang i magiging petty ka. Ako kasi parang parang sa'kin oo. ano, eh, Kasi tempting, ayokong eh, tempting, eh. oo, Hindi ka ba totoo, nate-tempt? sobrang tempting yun pero mag-i-stoop down ka ba dun sa level ng putik nila? Magpapakaputik ka pa dahil sa putik nilang pag-iisip. Kasi hindi mo naman sila mababago, eh, kahit anong sabihin mo, eh, ikaw pangit ka, ikaw ganito ka, ikaw okey mataba ako, okey lang. At least maraming may gusto ng lechon, walang may gusto ng tuyo. 'Di ba parang parang so, tapos it will be a never sa'kin lang, ito, parang it's Oo. gonna be a never ending cycle of hate. Ah, mm. So, pagka ikaw, okey 'yan yung opinyon mo, parang may pagka-stoic nga, eh, 'di ba? Yung Oo. sinasabi mo rin 'to, eh, ayan, oh, burger without mayo, hanapin mo yung The Stoicism ba yun? Ano yung sabi mo, Ingo? The Daily Stoic. 'Yan, The Daily Stoic, 'yan. The Daily Stoic podcast, pakinggan mo 'yan. Tsaka yung Konichi Mates, pakinggan mo rin 'yan, Nasingit mo, eh, 'no? Pero yun sa'kin, kasi hindi hindi ko sila mababago, eh. Hmm, Hindi ko sila kailangang baguhin. And parang ayokong eto personal ano ko lang 'to, ayokong mag-ubos ng energy para i-explain yung sarili ko, i-defend kung ano yung mga choices ko. Choice kong kumain ng marami, hindi ko kailangang i-explain yun kahit kanino kung bakit marami akong kumain. Hindi ko hmm. kailangang explain kahit kanino kung bakit maputi yung buhok ko. Parang kung kayo gusto ninyong mag-react na ganyan, eh, di mag-react kayo. Wala namang wala namang Wala pumipigil sa kanila, eh, and hindi ko sila pipigilan. And sino rin pe yung nasisira? Sila lang din. Well, pe go. pero again, magiging devil's advocate ako. Okey, Hindi ko okey. usually Napaka-demonyo ginagawa mo 'to, talaga. pero ito yung linya na ano, na personally gusto kong gawin sa mga Mm. toxic people. So, may movie tsaka may book, pero mostly sa movie, pangalan, Ender's Game. Yung essentially, yung bida dun ay may ano, parang he committed genocide. Tapos inexplain nung parang admiral na itong si Ender, ginawa niya 'to to prevent all future wars. Mm. So inisip ko, isang napakalupit na comeback para ma-traumatize yung toxic na tao na yon. Para mag-e-end na sa kanya, sa sobrang traumatized niya, hindi na siya uulit-ulit kahit kanino. Parang yun yung ano, yun yung mindset ko dun sa ano na yun, eh. Again, ako lang 'to, wag niyong gayahin 'to. Sabi ko nga sa inyo napaka-toxic ko, kung ano, napaka-toxic kong tao, eh. So yun. Pero again, kung maging magha-high horse kayo, okey din yan, ano din yan,
Kayo yan, eh. Hindi kasi may kunyari may iba pa yung kasi ito lang, eh, hindi naman porket may sinabi silang masakit, Hmm. kailangan mo bang hindi mo kailangang bitbitin naman yun, eh, sa buhay mo, eh. Parang Oo. kumbaga parang basura. Mm. Kung walang value para sa'yo, puwede mo siyang itapon, eh. Kung hindi yun nagpapasaya sa'yo, hindi yun nagpapalakas sa'yo, Hmm. puwede mong itapon. And yung power yung power and yung choice para gawin yun, nasa sa'yo kasi pinasa nila sa'yo yung mga basura nilang sinasabi, eh. And Hmm. alam mo, the fact is, alam mo na basura yung sinasabi nila, eh. Hmm. So, bakit mo i-hold on yun? Well, puwede mo ring gawin, parang kumbaga, puwede mo ring gawin na, yung basurang tinapon mo sa'kin ibabalik ko sa'yo. Puwede rin Oo, yun. puwede Kung rin. gusto mo puwede mong gawin yun. Pero sa'kin, kung tinapon mo sa'kin yung basura mo, ang gagawin ko itatapon ko lang din yung basura mo, hindi ko yun bibigyan ng maski anong value. Oo. Kasi mas binibigyan mo ng value yung basurang binibigay nila. Feeling nila mas tama sila, eh. Hmm. Feeling nila mas mas may sense yung mga opinyon nilang basura, eh. Kasi Hmm. nagkakaroon ng audience. Pero nag-a-agree ako dun sa mga nasabi mo before na hindi man sa tatayhood, pero sa 30-40 UKS. Oo, Pakinggan niyo 30-40 naman yung pakinggan niyo rin yan, 30-40 Oo, na babalik na yan. may sinabi kayo dun na ano, eh, yung strategic retreat or yung choose your own Oo. battle. Tama. Ayun, doon nag-a-agree ako na hindi lahat kailangan mong patulan, katulad nga sinabi mo Tristan, pero may mga iba talaga na talagang ako, again, ako 'to, gusto ko talagang patulan. Sa sobrang gusto kong patulan, pinag pinag-iisipan kumbaga ano, yung sinasabi nila, your nemesis is living rent-free in your head. Mm. Yun, gano'n ako. Pero siyempre, yun, gano'n ako. Kumbaga pag-aaksayan ko talaga ng panahon 'yan Sinaksayahan mo ng or panahon. gano'n ako Pero ka-petty. pero hindi ko sinasabing mali yung ganyan, na maging petty. Kasi eto nga, eh, naalala ko yung kasi 'di ba sinabi ko sa'yo na meron akong, pinapakinggan na bagong audiobook. Kaya nga hindi ako nakakakinig ng mga podcast ngayon, eh. Kasi Mm. nagfo-focus ako sa mga audiobook para may sense Kagaya ng The naman. Broden Podcast, hindi ka din Oo, nakakapakinig. hindi na ako nakakapakinig ng The Broden Podcast, pakinggan niyo 'yan. Tsaka Tsaka ng Topak and Topak and Tantrums 'no? Tantrums, 'yan pakinggan niyo Ah, rin 'yan. Tsaka ng Konichimates, wala pa akong napakinggan na episode niyang Konichimates, pero pakinggan niyo 'yan. Hindi ano, so recently ang pinapakinggan ko is yung The Let Them Theory. So parang hmm, dun, hindi lang siya natatapos dun sa let them, bayaan mo sila. Pero bayaan mo rin ako na gawin kung ano yung gusto kong gawin. Let them hmm, and let me. Hindi oo, matatapos kasi yung let them na proseso. Ito yung sinasabi sa libro, hindi matatapos yung let them na proseso if you don't let me na gawin ko kung ano yung tingin kong may value para sa akin. Kung ang tingin oo, ko is may value para sa akin, eh, ibato sa'yo yung basura pabalik sa'yo, hindi, 'di gawin mo. Pero ikaw dapat kung gusto mo lang na kung kung tingin mong yung mga tao na 'to bigay ng opinyon, hindi 'wag mo silang pigilan, bayaan mo sila. hmm, Hayaan mo silang bigay yung opinyon nila kasi hindi yun ako, paulit-ulit ko sinasabi and na-realize ko rin 'to, sa tatay ko rin, na paulit-ulit man na mga banat ng tatay ko sa'kin na mga puro pintas, puro ganito, hindi ko rin oo, mababago, eh. 'Pag binato ko mm, siya ng masasakit na salita, ano lang, mada-damage lang yung relationship, eh. oo, And at the end of the day, ako rin mismo maba-bother ako, ba't ko 'to ginawa? Bakit well, oo, ako lang 'to, na hindi kumbaga makokonsensya ako na, bakit sinabi ko 'tong mga ganitong bagay? oo. Parang hindi So, worth it 'no? yun hindi siya worth it. Yun, siguro, yung let me dun para sa'kin is yung more on, um, pabayaan mo na lang ako na, 'wag mag-react or Oo, at least dedmahin na lang lahat ng mga hmm, sinasabi na 'yan. So
Ayun, 'Yun. ayun, maganda yung sinabi mo nga, eh, kasi yung version ko naman, kailangan ka magiging petty. So dun ko mo Mm. pag-iisipan, magiging petty ako dito, is it worth it ba? Kung worth it na masira yung relationship, di Hmm. go ka lang. Oo, para Pero kung kumbaga, ano para malayuan oo, mo na rin yung mga tao na 'yan, 'di ba? oo, Putulin mo na kung gusto mong gawin 'yun, putulin mo na. Pero 'wag mm, mong bigyan ng value yung mga opinyon nila, 'yun. oo, yun. Bigyan niyo ng konting trauma yung ako, bigyan ng konting trauma kasi tangina, may mga ano, may mga ibang tao Hindi, talaga totoo na naman. nagbibigay ng trauma sa'yo na hindi nila alam na dinala mo pala siya for the longest Hmm. time. Tapos papabayaan mo na lang sila. Puwede din naman, madali yun, pero parang mas satisfying kung magbigay ka din ng trauma back to them. Trauma back to them. Pero ito, yung sinasabi ko na na pabayaan mo siya, hindi siya madali. Kasi ano, Oo, ang hirap nun, hirap. hindi naman tayo ano, kagaya nung sinabi nito ni Burger Without Mayo, gusto na lang daw niya maging pusong bato para daw Hmm, hindi na siya makaramdam. Pero kasi para sa'kin, yung yung totoong, strength, hindi naman yun yung pagiging bato, eh. Yung totoong strength mo is yung lakas ng loob mo na pagpili kung ano yung dapat mong alagaan sa puso mo. Kunyari, hmm, 'pag binato ka ng mga tanong na, "Bakit ang taba mo na? Kailan ka mag-aasawa? Magkano kita mo?" Puwede mo naman tanungin yung sarili mo sa isip mo, "Deserve ko ba 'tong mga opinyon na 'to at oras oo, at saka yung energy ko? hmm, Dine-deserve ba nitong lahat ng mga tanong na 'tong mga putang inang mga 'to? Deserve ba nila yung oras ko at energy ko para i-explain kung bakit at sagutin?" Kung ang sagot mo diyan, hindi, yun nga, kagaya ng sabi ko, parang basura, tapon mo na. Wag mo nang dalhin naalala pauwi. naalala ko nga yung isa mong ni-rant before na may nagtanong sa'yo, "Tristan, kumikita ka ba sa pagpo-podcast mo?" Oo, 30-40 yun pa. 'di ba 30-40? So yan yung Ngayon sasagot ko yan, kumikita na kami dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya. plus Sapat sa na. panalo. Akala niyo tapos na 'tong promotion na Ay, 'to tapos 'no? na nga pala, oo nga, tapos na Ay pala, tapos tapos na. na pala, okey. Pero ayun nga, siguro isa ding advantage hindi naman at saka hindi mo din naman kailangan maging pusong bato. Siguro kailangan mo lang makontrol yung emotions mo or temporarily ma-shutdown yung emotions mo tapos i-vent out mo na lang somewhere. Kasi yan yung mga napapansin ko sa mga magagaling na people manager. Well, in managers people manager in Hmm. general. Na talagang stoic sila 'pag nasa office, 'pag nasa kahit nasa cafeteria stoic sila. Pero paglabas mo talagang todo rant na sabihin, "Tanga-tanga naman kasi pero hindi niya pinapakita 'yun sa mga subordinates niya or sa mga taong connected sa mga subordinates niya. As Hmm. in talagang ipapakita lang niya 'yun sa mga trusted individuals, Ang galing trusted naman nun. people lang. Para sa gano'n, safe siya, tsaka hindi Hmm. din magfi-feel bad yung tao. So ito yung mga tipong mga managers na ma kumbaga gentle parenting for corporate, Ang lupit naman nun, 'yun. Pero siyempre titirahin ka sa performance niyan, wala kang Oo, bonus. babalikan ka sa pero Oo, babalik sa'yo ito 'yan, oo. ito pa is pang naisip ko, ano rin, siguro kasi kagaya ng sinabi nito ni Burger Without Mayo, yung mga reunion na 'yan, hindi mo maiiwasan 'yan, eh. So, Hmm, puwede mong gawin, puwede mo silang i-treat as ano, background noise na lang. Parang may construction site ka sa tabi mo, sa tabi ng hmm, bahay mo.
Oo. May construction site, maingay, istorbo, pero hindi mo naman pupuntahan yung mga construction boy dun para sigawan at sabihin na ano, na "Wag kayong maingay, naiingayan ako sa inyo." Ah, Hindi, oo nga parang 'no. background noise lang sila. Trabaho nila Oo, yun, ginagawa nila oo. yun. Ang trabaho mo yung buhay mo. So, Hmm, parang gagawin mo, iba-blackout mo na lang yung parang iti-treat mo sila as background noise, gano'n talaga, eh. Kumbaga, trabaho nilang gawin yun, gano'n yung hmm. ginagawa nila, hayaan mo sila, gawin Wala mo ka yung ng ano, wala ka ng magagawa dun. wala kang Oo. magagawa, eh, kasi kailangan nilang gawin yun, eh. Hindi mo kailangang pumunta dun at sumugod at sabihin na, "Tangina ang ingay mo magmartilyo, bla, 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 bla." Wala, hindi, eh. Parang So, yung sinabi mo din na let them. oo, hayaan mo sila kung trabaho nilang mag-opinyon-opinyon, eh, di mag-opinyon ka basta ako, ang rinig ko lang sa inyo background noise lang kayo, tumango-tango ka lang. Tas siyempre gawa ka rin ng ano, um, lalo na sa mga reunion dapat mga may mental exit plan ka siguro. Yung mga Mm. dapat set mo kaagad yung sa sarili mo yung expectations na, So, nagbibigay ka na ba ng ano, ng tip para kay Burger Without "Ay Mayo? oo, tama, tama." Oo nga nagbibigay na ako ng tip. Kasi ina-roll na ako bigla, na naisip ko Oo, bigla, eh. Siguro gawin mo na lang, expect mo na kaagad 'yan pagpunta mo sa reunion. Sa 10 tao, 7 diyan magbibigay ng mga toxic comments. Ta's mm. magbigay ka ng maximum of 2 hours ka lang na nandun. Basta magpakita ka lang. 'Pag Oh, 'di ba? So, yun. actually ang kagandahan sa mga family gathering, ano, maging pleasant ka lang once, Oo, tapos hindi mo na sila makakita ulit after the next kung anong mang gathering. yun, yun. Yung 'pag nag-comment sila, ngiti ka lang, tapos tumango ka lang. Tapos gawin Hmm, mo, kuha ka ng tubig, inom ka oo, kunyari, iwasan mo lang, ta's kumausap ka ng ibang tao. Magmumukha oo, silang tanga nun, 'di ba? hmm. So, yun. Tsaka ano, kapag may mga toxic kang kakilala or kapamilya, mag-vent out ka, nakakatulong talaga mag-vent out Oo, totoo yan. na kahit alam mo, definitely Tristan nagawa mo na 'to sa misis mo. Yung sa sobrang nagve-vent out ka sa isang specific na tao, sorry, yung tipong nagrereklamo ka lagi sa isang tao ta's kinukuwento mo sa misis mo, kahit yung misis mo parang kahit hindi pa siya nakikita, naaasar na din siya, eh. Oo, totoo. Actually, yung So misis ko yung mahilig mag-vent out nung mga buwisit niya sa mga ibang tao sa'kin. baliktad ba, baliktad ba? Oo, tapos naisip ko kaagad galit na ako dun sa tao na yun. Oo, 'di ba? Eh, yun nagwo-work yun, past the Na-trauma. steam, the trauma, oo. Tapos, ano pa kayang ano, magandang tip? Yung reward Ah, yourself siguro 'no? oo. Yung i-reward Reward mo mo yung yung sarili sarili mo mo. for surviving siguro. Oo, pero 'wag araw-araw kasi hindi na siya practical. Siguro mga ano, every once in a while kapag sobrang bigat talaga yung araw mo at sobrang toxic ng araw mo, mag-chill ka lang. Kasi naalala ko, may isang stressful, event or basta may isang stressful na nangyari sa akin nung mga past few months. Ang reward ko na lang sa'kin para ma-distress, nanood ako ng ano, ng comedy Mood. show ni Ay, GB Labrador dito sa Makati, oo, yan Idol sa panoorin niyo Makati, yan. yun. 'Di, tsaka siguro ang magandang explanation din diyan, Linggo, pagka kunwari galing ka sa isang, family reunion or traumatic experience, tapos ginawa mo, pagkatapos nun binigyan mo ng reward yung sarili mo, ang maiiwan sa utak mo hindi yung trauma, ang maiiwan Oo, sa yung utak mo reward. yung success. Oo, Yung success na or yung reward na nakuha sumaksas mo. ka. Oo, na, "Puta success, hindi ako na ano dito." Parang magiging looking forward ka na rin tuloy na, "Tapusin ko na 'tong family reunion na 'to para mapuntahan ko na Oo, yung ano ko, yung reward ko kung ano man yun." oo. Whether So, food or ako usually food, Anyway, sabi nga ni Ramir Sadol dito, "Huwag matakot mag-French exit 'pag gatherings."
Ano yung French exit? Yung bigla ka na lang nawawala? Muka. Yun ba yun? So, i-check natin mamaya sa Google kung Oo nga, ano at ang hanapin French natin yan, French exit. exit. Tsaka kung kunyari kayo alam ninyo kung ano yung French exit, i-comment ninyo yan dito sa Spotify para Mm. malaman namin. Para maganda, maraming nagko-comment sa mga episode. Para naman nakikita namin na nakikinig talaga kayo, na hindi lang kami background sound, and i-share din ninyo 'to sa mga kaibigan ninyo para dumami pa yung community natin at para may magbayad ulit sa'min. Para Tsaka para din madami din magtanong sa ano, sa ay, oo, sa Brotherhood Reddit. Podcast, Mm, oo, na sa Reddit. Tattooed Podcast. Pero yun, idadagdag ko pa sa sinabi mo, Ingo. Um, hindi pa, overall na is ano, 'pag inisip mo parang sa katawan mo lang 'yan, eh. Hindi mo naman Mm. pinapakain ng lahat ng klase ng pagkain yung katawan mo, 'di ba? Kasi pagka Oo. kinain mo yung lahat ng klaseng pagkain, yung mga masasama, papangit yung katawan mo, eh. Kumbaga Mm. magiging pangit yung health mo, eh. Gano'n din sa Oo. utak. Hindi mo kailangan tanggapin lahat ng sinasabi ng tao. Kasi mangyayari, matu-trauma ka, magkakaroon ka ng ewan ko, mental issues or Oo. tama ba? Yung mga ganyan, mental Oo, issues, may mental mental issues health ba yan, oh? problems. Oo. So, yung lahat ng sinasabi ng mga tao, hindi mo kailangang i-digest lahat yan sa utak mo. Hmm. So, yun siguro yun yung masasabi ko lang diyan. Ayun, adding dun sa sinabi ni Tristan, yung yung hindi lahat kailangan mong kainin. Kumbaga yan din yung way din na hindi ka puwedeng hindi, paano ba? So, sabi ni Burger Without Mayo, gusto niya maging bato. Pero Mm. hindi ka always puwedeng maging bato. Ang gawin mo na lang, pumili ka na lang kung kanino ka maging tao. Yun na lang Tama. default mindset mo. Napakaganda nun. So, napakaganda nun. Sana pagkasabi Oo. mo ng bato, pinlay natin yung ten, 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 ang ganda, eh. So, kailangan Ay, mag-isip tayo ulit ng magandang pang-closing natin dito, Ingo, oo kasi nga. ano, hindi natin napindot yung ano, yung Oo pang-closing nga natin. pala 'no. Naubo ako, eh. Pero hindi, ito, sa huli nga, ito yung pang-closing ko lang siguro, Ingo, Hmm. kung hindi natin sila kayang baguhin, kagaya ng sinabi ko, let them, basta ikaw tuloy lang ang pag-build mo sa buhay na gusto mo. Hindi buhay nila kung hindi yung buhay mo. Yan, nagtatapos ang panibagong episode ng Tatayhood Podcast. Punta lang kayo sa patreon.com/papapatreon para may sweldo pa din si Ambet. Salamat mga papa.